Good morning sa inyo mga kanegosyo. Araw ng Sabado ngayon. So napakaganda ng sikat ng araw. Parang papalapit na El Nino. Yan, ngayong araw pag-usapan natin kung paano ba tayo makakapili ng mga kasama natin sa negosyo. O yung mga partner natin sa business natin. So bago yan, magkwento lang muna ako ng konti, no. Nung meron kasi kami restaurant dati na tinayo or inopen noong 2019, mga October 2019 yun, nagsimula kaming magtayo ng negosyo, no, ng mga kaibigan ko. Siguro 5 kami doon. Siyempre sa una yan, mga kaibigan, pag nagpaplano kayo talagang sobrang saya niyan. Yung expectation natin, parang na-overwhelm tayo na sobrang ganito ganyan. Marami tayong plano. Pagpapaganda ng shop, at kung ano-ano pang mga gusto natin gawin. Siyempre, iba na yung feeling pag magkakaroon ka ng business, especially kasama yung mga kaibigan mo, no? Sobrang sarap ng feeling niyan. Sama-sama kaming nagpaplano, nag-uusap-usap kami. Kami yung gumagawa ng pagpipintura, tsaka yung mga kung ano-ano pang pagkukumpuni doon. Kasi para ma-feel namin yung talagang ma-feel namin na sa amin yung restaurant na yon. And yun nga, after nun, namili na kami ng mga gagamitin, yung mga plato-plato, mga kutsara. Pumunta po kami ng Divisoria. Nag-commute lang kami noon kasi wala pa naman kami mga sasakyan noon. Then, yun nga, after noon, to cut the story short, nag-open na kami. Yan, ang daming invite, first week. Daming tao, daming kumakain. Siyempre, lahat ng kamag-anak mo, lahat ng kaibigan mo, in-invite mo na eh. Yung kakilala ng kaibigan mo, in-invite pa nila eh. So, talagang sarap ng feeling. Pero, after nung mga invite na yon, doon na nagsimulang bumulusok yung sales. Siyempre, wala ka ng invite, naubos na yung invite mo, naubos na yung kamag-anak mo. No? And dumating sa point na para lang magkaroon kami ng customer. Pero alas 7 na ng gabi, wala pang kumakain. So kami, after ko ng work nun, pupunta kami doon, babantay kami nun. So, ang nangyayari kami na lang yung kumakain eh. Para lang magkaroon ng benta. So napakasakit nun sa part ng isang negosyante, no? Lalo na yung wala ng customer. Pero nilaban namin yun. Ang problema, hindi lang naman yung naging problema eh. Nagkaroon kami ng problema, no? Hindi ko naman sinasabing sila lang yung may problema. Basta lahat kami nagkaroon ng problema. Ang naging lesson namin doon, no? So, ang tatagal nyo na magkakasama, magkakaibigan kayo, kilala nyo na yung isa't isa. Meron pala silang mga masasabi sa'yo, meron ka masasabi sa kanila, na hindi mo akalaing masasabi mo sa kanila, hindi mo akalaing masasabi nila sa'yo, nung time na nahihirapan na yung business. So, sobrang hirap. Dahil mas sakit na nabitawan na salita. Honestly, umabot pa kami sa baranggayan. Pero, yung mga nangyari na yun is, nagpatibay pa pala sa namin, sa pagkakaibigan namin. Ngayon, okay po kami lahat ngayon. Sobrang ulit kami ngayon. Sobrang intact yung pagkaibigan namin ngayon. So ano ba yung pamantayan sa pagpili ng mga kapartner or mga kasama sa negosyo? Unang-una po, suggestion ko, piliin nyo po yung mga asawa nyo. Yan yung talagang hindi ka lolokohin sa business. Legit yun. Siguro napakaliit na ng porsyento na maglokohan kayo sa negosyo nyo. Siyempre mag-asawa na kayo. Maglolokohan pa ba kayo noon? Tingin ko hindi na. Siyempre number 2 sa listahan ko, yung mga jowa-jowa nyo, boyfriend, girlfriend. Siguraduhin nyo lang na hindi nga kayo naglolokohan. Pero yun yung number 2 ko. So number 3 ko, pwede kayong pumili ng kapatid. Pero marami pa rin consideration yun eh. Basta nakikita mo na meron kayong same goal, no? Same goal kayo dapat. Tapos yung pang-apat, kaibigan, na yun nga yung naging experience namin. No? Doon ko na-realize na hindi ko mo magkakaibigan na kayo is talagang mag-work yung nyo. Iba yung pangkaibigan lang, para sa akin iba yung pangkaibigan lang, iba yung business partner. Tapos ang panghuli, syempre, yung business partner na hindi mo naman siya kaibigan, hindi mo siya boyfriend, hindi mo siya asawa. Kumbaga, kakilala mo lang na kasundo lang kayo na ganito, gawa tayong business na ganito. Parang literal na business partner lang. Wala kayong mutual relationship sa isa't isa. Yun, nag-work din yun minsan, no? Depende lang talaga sa goal nyo. Minsan katrabaho nyo, ganun. Depende na lang sa goal nyo kung gaano nyo kagustong magtagumpay yung negosyo nyo. Pero yun nga, pinaka-the best sa akin, yun talaga yung partner sa buhay na talagang gagawin nyo yun, hindi dahil para sa kung ano man,
gagawin nyo yun dahil para sa pamilya nyo, sa mga anak nyo, sa future ng mga anak nyo, sa pamilya nyo. Yun po yung pinaka-the best para sa akin. Ang pinakakalaban kasi talaga natin dito is yung trust, no? Yung tiwala nyo sa isa't isa. Yun yung yun yung talagang magkakaroon kayo ng problema. Pag nagkaroon na ng lamat yung tiwala. Pag nag-isip ka na ng hindi maganda sa kanya, pag pinag-isipan ka na rin ng hindi maganda, yung mga ganong wala na yon, bulusok na yon. Napakapangit sa business ng walang tiwala. Naniniwala ako na ang pagkuha ng tamang partner sa negosyo ay napakalaking factor kung magtatagumpay ba yung business natin. So kung mali ka ng nakuhang business partner, malamang sa malamang sablayan. Kung ikaw din naman ang may mali, sablay din yun. So vice versa lang yun, no? Kaya nga partnership yan, dapat pareho kayong okay. Pag okay yung nakuha mo, ikaw hindi okay, problema din yun. Planuhin natin ng maigi yung business natin, lalong-lalo na yung mga kasama natin. Para sa huli, hindi tayo magsisi, hindi masayang yung mga perang pinaghirapan nating ipunin. At syempre, makapunta tayo dun sa negosyong gusto nating makamit, no? So kung nagustuhan nyo yung video na to, please like and share na lang po mga kaibigan. And maraming salamat po sa panonood. At abangan nyo po ang mga susunod kong video. Yun lang, maraming salamat and God bless us all. Bye-bye!